Nagka-consent natin. Kumain tayo comment section. Cellphone lang gamit. Ayun, dinig daw, sabi ni Obra. Obra Ryan. Okay, so dinig ako. By the way, hindi ako ang trainer natin ngayon. Ano? Hindi ako yung magte-train. So, ako lang yung magpapakilala sa ating trainer. Napakalupit nito kasi isa ito sa mga iniidolo ko. At saka, syempre, isa rin ito sa mga top 2 natin dito sa buong GFAX company. So, dati siyang elementary teacher at naging former sales sa supervisor sa SM hypermarket. Dati rin siyang Grab driver na ngayon ay ginagawa ang ating negosyo. At 2-star diamond rank sa ating company na GFAX. At isa rin siya sa Millionaires Club ng ating company. By the way, hindi ko na patatagalin pa para makilala nyo na ang ating special guest. Please welcome Master Marlon De Vera. Master, pasok. Alright, no? So, thank you Coach Jun. Okay, so okay ang ating audio? Maliwanag po ba? Naririnig po ba ako ng maliwanag? Everything is clear? Ayan, no? So, dinig naman pala lahat, no? Lahat pa ng mga kasama natin dito ay member na? Or meron ba tayo dito ngayon pa lang ako nakita at ngayon lang ako maririnig na mag-speaker? Okay, so I believe lahat naman ay member na po. Tama po ba? Ayan, no? So, first question. Lahat ba kayo naniniwala na yayaman tayo dito? No? So kung naniniwala kayo, can you please type yes dyan sa ating comment box. Ayan, no? So baka sabihin ng iba, ako baka narinig ko na to. Para naka-attend ako dati ng ganitong training. Tinanong ako kung yayaman ako. Okay. So, wag ko kayong mag-alala dahil nung unang beses ako naka-attend ng ganitong klaseng presentation, way back, sabi na lang natin, 10 years ago, yan din naman ang unang tinanong sa akin. No? So, nakita nyo doon sa aking profile, no? Dati rin naman ako nasa corporate, dati rin naman ako nagtuturo bilang teacher sa elementary. So, ngayon, kayo ang magiging estudyante ko. Alright? So, ang traditional kasi naturo sa atin ng mga magulang natin is mag-aral ka mabuti, no? Pagkatapos mo mag-aral, hanap ka trabaho. Okay. So ngayon ang pag-uusapan natin something different because ang objectives ko for this evening is i-emphasize ko sa inyo, no, kung paano ba talaga tayo pwede kumita ng bonggang-bongga, no, dito sa negosyo na to. And I believe lahat pala tayo dito puro barako. Okay, no? Walang babae dito. So parang ito yata yung lagi kong pinapatawag na meeting, no? Meeting ng mga hindi babaero, tama po ba? So ito na 'yon, di ba? Puro tayo mga barako dito. So medyo diretsahan tayo dito. Hindi ako masyadong pepreno kasi madalas pumapreno lang ako kapag mga babae ang ating mga audience. Okay? So ito na yung pinaka inaasam-asam natin, no? So barako method. Okay. Now, kung kayo naniniwala kayo na magiging successful tayo dito sa negosyo na to, naniniwala kayo ang trabahong gagawin natin hindi rin biro. Tama, 'di ba? Kasi kung sabi mo nga kung gusto mo ngang kumita ng milyon, dapat yung trabaho mo pang milyones din. Kung gusto mong kumita ng daan-daan libo, yung trabaho mo pang daan-daan libo lang din. Kung gusto mong kumita ng extra income sa negosyo na to, malamang gigising ka tanghali, wala kang kakausapin, maghahanap ka ng ulam, magrereklamo ka, mahina ang internet, magrereklamo ka, mahina ang benta mo. Okay. So lahat naman 'yan, wala pong masama diyan kasi nga lalo na sa nagsisimula sa negosyo na 'to, maaring inaaral mo pa lang and then ang gusto mo lang is masubukan kung talagang aalalayan ka ba ng coach mo, kung talagang yung sistema pwede bang mabago ang mga buhay natin. Pero alam mo, sa simula pa lang, pag iniisip mo na susubukan ko pa lang, may problema na agad tayo dyan. Okay. Kung ikaw yung tao na busog ka pa, okay, hindi ka pa aasenso dito sa negosyo na to. Totoo po yan, okay? Kasi karamihan po
na mga nagiging successful dito sa company natin, especially sa Team Genuine, sa GPAX. Okay? Ito po yung mga taong gutom na gutom na. Pagod na, hirap na, sawang-sawa na sa kahirapan. Okay. So bakit ako ganito magsalita? Because when I started doing this business, no, nung year, sabihin na lang natin 2017, hindi ko agad nakita yung essence ng business. Okay? Ang mindset ko noon is gawin ko siya on the side. Kasi marami akong negosyo eh. Kung e-commerce lang ang pinag-uusapan, yung mga top seller natin ngayon, ilalampasok ko yan no, pagdating sa sales. No? Kasi nasa isang malaking platform ako noon, kaya kong bumenta ng mga 30 hanggang 50 mil no, na sales isang araw. Okay? Pero unang-una, kailangan marami kang produkto doon. Kasi ang mindset namin doon sa isang malaking platform na yon, the more SKUs you have, the more product meron ka, mas malaki ang chances na pwede ka talaga maging successful. Okay, ibig sabihin, kailangan mong bumili ng maraming inventory, ikaw lahat ang magde-deliver, ikaw lahat ang nag-aasikaso ng operations, pero malaki talaga ang kita. Okay, so ang point ko dito, kaya ko to sinasabi sa inyo, nung in-approach ako ni Mentor Edison, kinamusta ako. By the way, ang mentor ko pala, si Mentor Edison. Si Mentor Edison is our 6 year na consecutive na top 1 ng ating company. Okay, lahat ba kayo kilala niyo si Mentor Edison? No? So kung hindi niyo kilala si Mentor Edison, baka nasa ibang company kayo niyan. Kasi kung updated kayo sa ating mga bulletin board, no? Bago pa, nagkaroon ng bagong top 1 last month. Si Mentor Edison ang top 1 for 6 years. Ito ang good news. Bigyan ko kayo ng good news. Ang pumalit po sa kanya, downline ko po. Di ba? Good news ba yon? Ang pumalit po kay Mentor Edison, kasi actually ako pinapangarap ko rin palitan si Mentor Edison eh. Kaya nga sabi ko nga po sa mga leader ko, palitan nyo na ako sa top 3 kasi medyo matagal-tagal na ako sa top 3 kasi gusto kong palitan si Mentor Edison. Yun pala, yung downline ko, ganun din palang iniisip. Okay? Ang iniisip niya, palitan si Mentor Edison sa top 1. Okay. So, at least bigyan ko na rin kayo ng idea kung ano yung pwede maging benepisyo ninyo kapag naging top 1 kayo. Pinaka-minimum niya na income ng isang top 1, hindi bumababa sa 7 figures. So, yung pag-uusapan natin negosyong to, very serious to. Hindi po ito barya-barya. Okay? Pag-usapan natin kung bakit nyo kailangang mapalago ang ating negosyo. Okay. So, si Mentor Edison, in-approach ako noong mga panahon na yon, talagang broke na broke tayo. Struggling yung mga business ko, no? So even though malaki ang sales, pero malaki din ang problema, okay? And then yung negosyo ko na transport business, yung sa Grab, hindi rin talaga siya naging promising because una lang siya maganda, pero nung dumadami na yung mga units, talagang problematic na, tumataas ang gasolina and everything. So marami naman talaga mga negosyo na pwede kang kumita ng malaki, pwede kang kumita ng milyones, pero ang hindi mo kayang makuha doon, yung time freedom na tinatawag. Kasi sa operations pa lang ng isang e-commerce platform, kasi galing ako dyan, malaki ang benta namin, pero yung operations, hindi mo siya pwedeng bitawan. Hanggat hindi nare-receive ng kliyente yan, hanggat hindi nababayaran ng kliyente yung produkto mo, lutang ang isip mo. Bakit? Ang mga tao po ngayon, napakabilis po magbago ng isip. Okay, minsan bago pa dumating sa kanila yung produkto mo, naibili na nila ng pambili ng gatas ng anak nila. O kaya naibili nila ng bigas, yung kanilang pambayad doon sa produkto mo. So very challenging yan, okay? So what makes me shift the strategy? Kasi nung dumating ako dito sa ating company, ang mga superstar po dito sa GPAX, ito po yung mga tinatawag nating top seller o mga malakas talagang bumenta online. Okay. Pero bigyan ko kayo ng idea bakit sila malalakas bumenta online. Noong mga panahon ho na onboard ako dito sa company ito, yung mga kumikita ng milyon sa pagbebenta ng product, sila po yung gumagastos ng minimum na 5,000 to 10,000 pesos sa kanilang Facebook ads. Okay, no? So medyo pagdating ko malaking question mark sa akin yan. Sabi ko, hindi ko kayang sabayan 'tong mga taong to kasi unang-una gumagasgas sila ng 5,000 hanggang 10,000 sa Facebook ad sa pagbebenta ng product. Well, malaki nga yung kinikita nila pero wala akong kapasidad na gumasgas ng 5,000 hanggang 10,000. Actually, yung unang Facebook ads ko nga, ang itinaya ko doon 250. Okay, so in short, may mga nakuha akong ibang inquiries pero wala namang bumili. Okay, siguro mga 3 araw yun, no? Excited ako doon kasi sabi ko, wow, no, makakabenta ako nito. So good luck sa akin, wala. 250. At take note po, yung 250 na yun, hinuhugot ko pa ho yun, no? Doon sa aking boundary
na kinikita ko sa pagdadrive ng Grab kasi nung mga last phase ng Grab is swerte na kung kumita kami ng 1,500 isang araw. 20 to 24 hours a day yan na kailangan mong magmaneho. Pag uwi mo ng bahay, tulog ang mga anak mo. Pagising mo, wala sila kasi pumasok na ng school. Araw-araw, ganun yung routine. Okay, so 1,500 lang ang kikitain ko, iaabot ko yung 500 sa aking asawa, yung 1,000 ipapanggagas ko pa. Anong nangyari? Nag-Facebook ads ako. Okay, 250 ang budget ko. So, sabi ko, mukhang kikita na ako dito. So, good luck, hindi ako kumita. Okay. So, anong ginawa namin? Sabi ko, mukhang kailangan i-adjust ko lang yung ad spend. Okay, i-adjust ko yan, gagawin kong 500. So, medyo may sacrifice ng konti. So, okay naman, noong mga year 2019, that was August, nung nag-start ako dito, talaga, ng ads ng Facebook. Kasi nagtuturo naman kasi ang ating mga mentors, ang ating company ng Facebook ads. And pwede nyo rin pong gamitin yan, pero wag na sa product. Bakit? Kasi noong mga panahon na yon, ang 500 pesos mo, napakadami pong increase. Tama po ba? Kung meron ho dito ng mga nagsimula na kapag nag-ads ka ng 500, ang dami mo nang nabebenta, pinaka-minimum mo ng benta dyan, mga 5 espirulina. Noon po yun. That was 2 years ago. Tandaan nyo po, sa negosyo po, napaka-importante na yung nalalaman mo this year, maniwala ka sa sarili mo, hindi na effective yan next year. No? Mabilis po magbago ang technology. Ibig sabihin, dapat lagi ka nag-a-adapt ng bagong information, lagi kang updated sa mga bagong methods, no? Hindi pwedeng isang method lang ang alam mo. Okay. So ako po, dahil may experience naman din talaga ako sa ganitong klaseng hanap buhay, bago pa nauso yung Facebook ads, no? Sanay din naman tayo mag-flyering, sanay tayo mag-present. Actually, ito rin yung nagbigay ng pagkakataon sa atin, no, para i-represent yung industry to sa iba't ibang country. I used to travel in Singapore, nakapag-aral tayo doon sa ganitong klaseng industry, in Taiwan, in Thailand, and in Middle East. So maganda po talaga tong industry na to. So what I did, sabi ko, kung makikipagsabayan ako sa Facebook ad, sa product, mangangamote ako. Okay. So, unang-una, sabi ko nga, pinakasikat dito noon, yung mga top seller. So, ang hirap nilang sabayan kasi malaki yung ginagastos nila sa ads. So, what I did, sabi ko, mukhang kailangan yata i-brand natin yung system. So, ano yung i-brand nating system? Diba? Ang negosyo kasi natin, ang pinaka-bottom line kasi nito is, ang binebenta natin system dito is dropshipping. Familiar ba kayong lahat sa dropshipping? Ginagamit nyo ba yung term na dropshipping? Or puro online business kayo ng online business? Sa gas-gas na rin ho kasi ang online business. 'Di ba? Gas-gas na rin ng e-commerce. Ang dropshipping hindi pa siya masyadong gas-gas. Ang dropshipping, pag sinabi mo siya sa isang kausap mo, maaring pamilyar siya, pero kadalasan hindi. Pag sinabi kasi dropshipping, pag sumali siya dito sa ating negosyo, ang kailangan lang niyang gawa ng paraan yung entry package. Okay, yung entry package. Tapos makaka-receive siya ng product and then we will give them a system. So yung system na yon, company nang bahala magpapadala ng product. Okay? Sila nang bahala sa delivery. Sila na ang bahala sa collection, which is one of the biggest challenging part ng negosyo, ang collection. Okay? So for me, no, to succeed in this business, ang binebenta po namin, system. So we started to create our own page. Okay? Gumagawa kami ng mga page pero hindi po pangalan ng produkto. Kasi dalawa lang naman po ang pwede mong i-ads dito sa ating company eh. Naniniwala ba kayo? Dalawa lang ang pwede nating i-ads. Product and the opportunity. Okay. Kaya nga ang tinuturo ng mga mentors natin, di ba, kapag gagawa ka ng page ng product, isang page lang ng isang produkto. So kung spirulina yan, spirulina lang yan. Diba? Kasi may mga kanya-kanya kasing script yan. Kung gagawa ka ng page ng Slim C, isang page lang yan ng Slim C. Okay. Meron tayong 18 products. More than. No? Gagawan mo ba lahat ng page yan? Definitely hindi. Hindi ka rin talaga magiging successful kung napakadami mong page. Ang nakita ko po na sistema dito, no, na mga naging successful na mga tinuruan natin, 2 to 3 page lang ng product, okay na. Kailangan maging master ka sa 3 product na yun. Na kapag tinanong ka para saan yon, no? Alam mo kung ano ang benepisyo niya, ano ang mga testimonials na pwede mong ipadala sa kanya. Dapat at least master mo itong 2 hanggang 3 product lang. Maximum na yung 3, dapat master ka diyan. Hindi mo kailangan gawa ng page lahat ng product natin. Okay. So kapag ginawa mo yung product boosting, i-prepare mo, dapat syempre meron kang allocated budget, okay? Pero ang objectives mo no, makabenta ng product, tama po ba? Ang negosyong pinasok natin, hindi lang po ito pagbebenta.
Ako po, bigyan ko kayo ng Hanes, testimonials. Sa ngayon po, wala po akong active ads. Mag-iisang taon na pong disabled ang aking ads sa product. Okay. Pero siguro may idea naman kayo kung magkano po kinikita ng mga top earner natin, no, top performer, no. Kapag pumasok ka sa top 6 hanggang top 10, minimum income mo diyan 300,000. Top 6 to top 10. Okay. Pag sumampa ka ng top 5, no, pinaka ano mo na diyan, mga 350 to 400. Okay. Yung top 4 natin is one of my downline. Actually, bigyan ko kayo ng idea, yung buong top 10 pala, 9 po doon, nasa grupo ko. No, ang hindi lang po kasama doon si Mentor Edison, syempre, upline ko 'yun eh. 'Di ba? Pero yung buong top 10 po, yung shampoo doon nasa organization ko. Kasama ako, syempre. Okay. Bakit ko 'to masyado binibida? Ang ina-ads po namin opportunity. Ang ina-ads po namin yung sarili nating pangalan. Bakit? Nasanay kasi tayo na kapag papasok ka sa ganitong opportunity, ang binabrand mo yung product. Ang binabrand mo yung company. Tandaan nyo po, ang pinasok nyo pong negosyo, network marketing po ito. This is a profession. So if you are promoting a certain industry or a certain profession, dapat i-promote mo dyan no other than your name. Sarili mo. Huwag mong i-brand si GPAX. Branded na si GPAX eh. Pag binrand mo kasi si GPAX, alam na agad ng mga tao yan. Networking yan eh. Diba? Pag binrand mo yung product, given na yan. Ang product kasi, ang customer kasi, ang kailangan lang naman sa atin yan. Alam mo yung, mahilig silang manggamit. Yung mga customer, mahilig manggamit eh. Ang gusto lang naman ng mga customer, maka-discount. Okay? Tapos humingi ng free. Tama po ba? Yan lang ang gusto sa inyo ng mga customer ninyo. Hihingi sila ng discount o kaya hihingi sila ng libre. Okay, ano yung mga libre? Yun yung mga bundled, libreng sanitizer. May mga ganun akong customer eh. Hindi ko lang napadala ng face mask. Alam mo yun yung face mask ng company? Aba, kulang na lang awayin ako, di ba? Pero ang laking bagay pala sa kanila nun, no? Yung mga free. Yun lang yung mga gusto ng mga customer natin. Okay. So, kung gagawin nating iba-brand yung ating mga sarili, ibig sabihin, kung marunong na kayo mag-Facebook ads ngayon, or kung hindi pa kayo nakasubok mag-Facebook ads, pwede nyo pong gamitin itong opportunity na to para i-brand yung sarili niyo. So, for example, ayan, nakikita ko sa screen, no, nandyan si Coach Jay Balucan, no, nandyan sa ating screen, no. Pag gagawa si Coach Jay ng page, siyempre, kung paano siya kilala ng mga tao, yun yung ilalagay niya na Facebook name, Facebook title. Okay, so ang iba-brand niya, sarili niya. Hindi niya dapat i-brand si GPAX. Tandaan niyo po yan ha. Even though this is recorded, pero in our success journey, never ko nakita na ang isang page naging successful siya, lalo na kapag meron siyang GPAX. Bakit? Ang GPAX po, blacklisted na po siya sa Facebook. Hindi po yan good news ha. Hindi rin po siya bad news. Actually, neutral siya. Kaya lang siya na blacklist because kagagawan din naman yan yung mga dati na sumali dito, no? Mandami silang mga ads na yung mga title na ginagamit nila, puro GPAX na GPAX. Kapag sinubukan mo gumawa ng page ngayon na nandyan yung GPAX, believe me, madi-disabled ka. Okay, so iwasan mong ilagay yung GPAX sa iyong page title ha. So kung gagawa ka ng page ngayon na nakapangalan sa iyo, Jay Balucan lang. Okay, depende kung buong pangalan mo. Yan lang ang gamitin mo sa page no. Tapos lagyan mo siya ng mga contents. Ano yung mga pwede mong ilagay na contents diyan? Lagyan mo siya ng mga kapaki-pakinabang na may value. Wag na wag ka magpo-post diyan ng mga political, even though malapit ng eleksyon, kahit sino pa ang paborito mong presidente na tumatakbo ngayon, wag na wag kang maglalagay ng political contents diyan. Wag na wag ka rin maglalagay ng mga anything na may kinalaman sa religion. Alam ko lahat naman kayo naniniwala sa Panginoon. Pero ang Facebook kasi, ang mga audience natin, napaka-sensitive. Okay. Wag na wag ka rin maglalagay diyan. Alam ko, romantic ka, pero wag na wag ka maglalagay ng mga topic diyan na may kinalaman sa sexualidad. Yan yung mga tatlong bagay na yan na iiwasan mo. Okay. So lahat ng mga bagay na pwede mong ilagay diyan, lahat may kinalaman sa sarili mo, ano yung pinagkakaabalahan mo. For example, umattend ka ng ganitong klaseng training, pwede mong ilagay diyan. Okay, sa iyong Facebook page na nakapangalan sa iyo. Ibig sabihin, ang kailangan mo talagang i-brand yung pangalan mo, no? Bakit? Bakit ko 'to masyadong ine-emphasize? Sa network marketing industry,
Ang mga tao, kaya nila binibili yung product natin because they really like you. Gusto ka lang nila. Nagtitiwala sila sa'yo dahil nasabi mo maganda yung product. Kaya naman sila sumasali sa'yo because they already trust you. Tiwala na sila sa'yo. Na yung kausap nila, hindi siya robot. Kaya nga hindi umuubrang opportunity automated system kapag recruitment. Pwede lang ang automated system sa product. Kasi para saan po yan, paano makakatulong sa akin yan, pwede mong i-automate yun. Pero kung gusto mo lumago ang negosyo mo, okay, without selling a product, okay, i-boost mo ang iyong i-ads mo ang sarili mong page na nakapangalan sa iyo, okay? So ang point ko po dito, recruitment po talaga. Okay. So bakit recruitment? 'Di ba familiar naman kayong lahat sa 8 to 5 job? Tama po ba? 9 to 6 job. Lahat po 'yan. No, papasok ka, magta-time card ka, galing ako diyan, okay? Magbe-break time ka, magla-lunch ka, pero nagtrabaho ka talaga 100% on your effort. Tapos sasabihin sa iyo ng boss mo, "O ito 700, ito yung daily wage mo ngayong araw." Okay, because you do 100% of your effort. Kaso ang question diyan, kapag hindi ka ba pumasok bukas, meron ka bang 700 na ibibigay sa iyo ng amo mo? 'Di ba wala? Kasi nga naka-rely kasi ang effort mo at ang kinikita mo do sa 100% effort mo. Pero the question is, kung hindi ka papasok bukas, the question is, kung yung boss mo, napakadami niyang employee, maapektuhan ba yung revenue niya? Di ba hindi naman? Kung meron siyang 10 empleyado, hindi pumasok ang isa, meron pa rin siyam na nagtatrabaho para sa kanya. Okay? Sa network marketing industry, sa ganitong klaseng industry, kaya ako po in-emphasize na kailangan magparami po tayo. Katulad ngayon, no, sa buong company natin, meron tayong more than 20,000 members. Pamilyar ba kayong lahat doon? Yung mga kasama natin dito. Alam nyo ba kung gaano kadami ang mga members natin? Siyempre, compared to other company, hindi pa naman ganun kalaki ang ating company. Compared din doon sa aking pinanggalingang company, maliit pa ho tayo. Kaya ganito po kami kagigil na gigil. Actually, bago po ako pumasok ngayon dito sa Zoom na to, kakatapos lang nung training ko sa kabila. Okay? So, talagang tuloy-tuloy yung ginagawa natin pagpaparami. Okay? Sa 20,000 plus member natin, 12,000 po doon nasa ilalim ng organization ko. At naniniwala din ba kayo na 4 lang naman na grupo ang malalaki dito sa ating company? 4 na grupo lang. At ang grupo natin ang pinakamalaki. Grupo natin magkakasama tayo sa isang grupo. So good news yan. Ibig sabihin, we are doing the right thing. Sa 20,000 members, 12,000 nasa ilalim ng organization natin, ng umbrella natin. Kasama na dyan yung Mighty Men, yung Team Genuine, yung King Boss Club, yung King Boss Club, yung Team April, halos lahat ng mga team under my organization, bilangin mo yan. Mahigit 12,000 po tayong lahat. Ngayon, ang mindset po natin dito, kapag dumami ang organization mo, katulad na nangyayari po sa akin, sabihin na lang natin, bumili na lang bawat isa sa inyo ng produkto. Ngayong araw, kumita na lang ako ng piso dyan. Ibig sabihin, kaya mong kumita ng 12,000 isang araw. Ang question dito, may binenta ba tayong product? Di ba wala? Bumili lang kayo, maaari pansarili nyo lang ho yan. So, ganun po ang diskarte sa ating opportunity. Ibig sabihin, kailangan mo talaga magparami ng member. Pero hindi po ganyang kadali yan. Bakit? Kung nahihirapan kang mag-close ng product, okay? Mahirap mag-close ng product, lalo na kung hindi mo nadali yung tamang market, aabutin ka sabihin na lang natin, mga 30 to 1 hour, kausap mo na yung customer, hindi pa siya bumibili. Tama po ba? Ganun talaga sa pagbebenta ng product. Pero ako, naging simple na lang sa akin ang pagbebenta ng product. Kasi nga, mas mahirap mag-close ng opportunity. Mas mahirap maghikayat ng bagong tao na mababago buhay niya dito. Lalo na kung wala na sa kanyang subconscious mind na mababago pa yung buhay niya. Okay. So bakit ko sinasabing simple lang magbenta ng product? So bigyan ko kayo ng isang example. Algae Cleanse. Pamilyar ba kayong lahat sa Algae Cleanse? Madali lang ibenta ang Algae Cleanse. Tsaka malaki ang tubo sa Algae Cleanse. Kung magbebenta kayo kasi magkano ang Algae Cleanse? 270 lang ang isang box kung naka-promo. Okay? Magkano bentahan natin? 960. Di ba? Laki niyan. Ako, lagi ko lang sinasabi sa aking mga presentation, kung magbebenta kayo ng Algae Cleanse, okay, sabihin nyo lang to sa inyong customer, 2 bagay lang ang pinakamasarap gawin sa buhay natin. So mga lalaki lang tayo dito. Una, masarap kumain. Tama po ba? Masarap kumain. Kaya nga minsan sinasabi nyo, masarap kumain ng bawal. Tama po ba?
Masarap kumain ng bulalo, masarap kumain ng crispy pata. Lahat ng mga bawal masarap eh. Pero eventually, pinaka bottom line no, masarap kumain. Ano yung pangalawang masarap gawin? Masarap tumae. Okay, baka may kumakain dito ha. Masarap tumae. Ulitin ko, masarap tumae. Masarap kumain at masarap tumae. Okay. So bakit mabenta ang Algae Cleanse? Okay? Subukan mong kumain ng hindi tumatae. Magiging masaya ka ba? Tama? Mahirap din tumae nang hindi ka kumakain. Saan mo kukunin yung itatae mo? 'Di ba? So, eventually, yung ating Algae Cleanse na yon, ang isa sa pinakamalaking target market nun, yun yung mga constipated. Napakadami po niyan. So, kami po in our organization, usually pinupush namin yung Algae Cleanse pampatae. Hindi namin siya pinupush as pampasexy. No, kasi mas mabilis ka makakapag-close ng sales no sa product kung ipupush mo yung pampatae. Kasi pag pampa-sexy kasi dami pa kasing tanong niyan. Tapos ang market mo lang puro babae. 'Di ba? Kung pampapayat ganoon naman lagi eh. Pero kung pampatae, 'di ba? Kahit mga lalaki, 'di ba? So ganoon lang kasimple magbenta ng product. Pero pagdating po kasi sa opportunity, talagang titignan kumbaga sa personal, sa actual, tinitignan ka ng tao simula sa buhok mo, lalo na kung ganito buhok mo, hanggang talampakan. Oh, etong si Lubin, parang hindi naman yata kapanipaniwala to na kaya akong tulungan yumaman ito eh. 'Di ba? Mukhang babaero. Hindi ako matutulungan nitong yumaman. Putik. Tapos ang mga pinopost niya pa sa Facebook, puro chicks, 'di ba? Mga tipong ganun. So hindi maniniwala sa iyo ang kausap mo. Tandaan niyo po, ngayon, hindi tayo nagpe-face to face. Ang nagre-represent po ng personality ninyo, yung inyong Facebook account. Okay, so ano meron diyan? Yung Facebook account mo, dapat maingat ka diyan. Hindi ka nagpo-post ng mga sinabi ko kanina, political, sexualidad, no, religion. Sensitive kasi ang tatlong topic na 'yan. Hindi tayo mahihinto. Kaya doon sa mga friends ko po sa Facebook, psychologically, ako bilang isang teacher, psychologically, meron akong ginagawa kung bakit ako nagpo-post ng puro katarantatuhan doon sa aking post. Lahat ng mga pinopost ko doon, puro pampatawa, puro pampagising, puro ex, puro jowa, no, puro chismosa, lahat 'yon. Puro ganun lang ang mga pinopost ko. Bakit? Ang mga tao kasi nakaka-relate kapag ang pinag-uusapan yung mga ex ninyo. Tama? Ay, mga puro barako tayo dito, 'di ba? Pag mga ex ninyo ang pinag-uusapan, nakaka-relate kayo, 'di ba? Kapag ang pinag-uusapan yung chismosa diyan sa mga kapitbahay ninyo, nakaka-relate din kayo, tama? Kapag mga pinag-uusapan yung mga bagay-bagay na walang kwenta pero natatawa kayo, nakaka-catch yung attention ninyo. So ibig sabihin pala sa ating Facebook profile, it represent you as a person. So ako, kilala ako ng mga tao na talagang joker ako. Pero at the end of the day, no, at the end of the month, no, kapag nagpalit ako ng profile, mawiwindang ka. Bakit? Pag nagpalit ako ng profile, top earner, millionaires club. So ngayon yung mga taon puros tumatawa at nag-iisip, puro katarantaduan lang 'tong pinopost ni Marlon ah. Pero bakit siya nagpalit ng profile picture top 3? Ano kaya ang negosyo nito? Ano kaya pinagkakaabalahan nitong kumag na 'to? So you need to create curiosity to your audience. Kaya nga sa mga training namin, pinapaiwasan namin sa mga member namin na magpo-post kayo ng product sa inyong mga profile. Bakit? Proud tindero ka ba? Kapag ginawa mo 'yon, ang profile mo magiging catalog. Di bigyan mo na lang ng catalog yung yung mga prospect mo. Huwag mong gawing catalog yung iyong profile kasi mapupuno 'yon. Kapag message mo sila directly, ang mangyayari diyan, alam na agad nila na bebenta mo sila ng product. Tama po ba? Kasi ganoon na mangyayari kasi yung profile picture mo, hawak mo product. Pinopost mo, puro spirulina, puro pinopost mo. Lahat na yata ng 18 products natin, pinost mo sa profile mo. Believe me, hindi ka makaka-recruit. Hindi ka makaka-sponsor. Ang kailangan natin, magkaroon ng engagement sa mga tao. You need to post something that gives value. You need to post something that attract them na mag-message sila sa'yo. Kailangan sila ang mag-message sa'yo. O kaya kapag nag-message ka sa kanila ng opportunity, wag mo na agad opportunity. Kumustahin mo muna sila, kamustahin mo yung family nila, yung trabaho nila, kung anong pinagkakabala nila, kung kumusta ba sila ngayong pandemic. Wag mo muna babanatan ng video ni Coach Carl. 'Di ba? Baka ang ginagawa mo agad, pino-forwardan mo agad ng video ni Coach Carl. Magugulat pa yun. Sino kaya tong pogi na to, 'di ba? Mangyayari niya, medyo makukulture shock siya kasi opportunity agad ang ipapaliwanag mo. Alam niyo po ba na ang pagbibuild ng network,
It takes time. Kung gagawin nyo po mag-build ng network ngayon, at kung magta-transition kayo sa pagbebenta ng product to building network, it takes mga 3 months yan na dire-diretso. Dapat consistent po kayo. Kaya nga po lagi ang hinihiling ko sa mga audience ko, every time I do my presentation, dapat you step up. Magano ka, no? You need to step up to become a leader. Hindi pwedeng laging si Coach Carl ang speaker ninyo. Hindi pwedeng si Coach Lubin ang speaker ninyo. Hindi pwedeng si Coach Jun ang nag-host. Dapat laging meron kayong meron kayong willingness na ma-expose. Walang ano diyan, no. Wala tayong pakialaman diyan kung bungi-bungi ang ngipin mo, kung puro tigyawat ka. Tandaan niyo po ang mga audience natin, wala naman silang pakialam sa itsura mo. May pakialam sila dun sa value na ilalabas ng iyong bibig. Yan ang number 1, no, na sikreto, no, para makapag-build kayo ng organization, no, sa negosyo na to. And be transparent. Kung hindi pa ho kayo kumikita dito sa negosyo na to, lalo na kung nagsisimula pa lang kayo, okay? Siguro naman dito sa ating call na to, no, 100 tayo dito, maaring meron dito mga bago pa lang. Huwag ho kayong mahiyang magsabi na na ayan. Nagbo-volume up daw yung aking ayan. Okay na ba? Okay na ba yung volume natin, Coach Lubin? Thumbs up diyan kung okay na siya. Okay, master. Ayan, no. So kumbaga, wag kayong mag-atubili na magsabi sa inyong mga kausap na hindi pa kayo masyadong kumikita. Gamitin niyo na lang yung dashboard ni sino ba ang top earner diyan? Siyempre, no, other than Master Carl, 'di ba? Sila Coach Dan, no? Sila Master Dennis, no? Hiramin niyo yung mga screenshot ng kanilang mga dashboard. Yun yung ipakita niyo sa inyong mga prospect, no? Na sa nagsisimula, sabihin niyo sa kanila, honestly, hindi pa ako masyadong kumikita dito, bro. Pero ito yung pwede natin maging resulta. Believe me, nung nagsisimula po ako dito, hinihiram ko po yung dashboard ni Mentor Edison. Hinihiram ko yung dashboard ni Mentor Edison. Pinapakita ko yan sa aking mga prospect. At sinasabi ko sa kanila, alam nyo ba, ito yung pwede mangyari sa atin. At yung resulta na to, noong mga panahon na yun, para mga nasa 26 million yata yung total income ni Mentor Edison. 4 na taon pa lang siya dito. Sinasabi ko yan sa mga kausap ko na hindi pa ako kumikita ng maganda, pero the direction of the company is this. Okay, so karamihan ng mga sinabihan ko noon, siyempre hindi naman sila sumali. Kasi karamihan ng mga sumali sa akin dito, hindi ko naman kakilala. Yung iba doon, mga leader ko sa previous company. At sila talaga yung karamihan na nagbigay ng maraming tao dito. Okay. Ang point ko dito is, huwag ho kayong matakot na magbigay ng panakot sa inyong mga prospect. Ano yung panakot na yun? Pag pinakita mo kasi yung resulta ng upline mo o ng coach mo, pwede kasi siyang matakot. Bakit siya matatakot? Kapag yumaman ka na ng katulad ng upline mo, magkakaroon sila ng takot na baka makalimutan mo na sila. Magkakaroon din sila ng takot na malalampasan mo na sila. Okay, so dalawa lang yun. Either sasama sila sa'yo or magpapaiwan sila. Okay, so bakit ako ganito ka-seryoso? Bakit? Sa negosyo na to, napaka-importante po na dumami po tayo. Ang number 1 po kasing sikreto na discover ko rin sa pagyaman, hindi lang naman sa network marketing industry, is dapat dumami ho kayo. Huwag ho kayong mag-rely sa sarili ninyong effort. No? So, hindi ko naman sinasabi na hindi maganda ang magbenta-benta lang. Masarap magbenta-benta kasi galing ako dyan. Okay? Pero nakasalalay kasi yan sa 100% effort ninyo. Pag nagkaroon ng problema sa presyuhan, for example, hindi may iwasan, may mga mabababang presyo sa kung saan sa mga platform. Tama po ba? Pag sinabi kasing 950 ang selling price ng ganitong product, makikita nyo siya sa mga ibang e-commerce platform, mas mababa. Tama po ba? Kapag ganun na nangyari, maapektuhan agad ang business mo. Kasi underpricing is everywhere. Hindi lang naman company natin ang may problema sa underpricing. Lahat po ng mga company may problema sa underpricing. Okay. So sa atin, okay, kapag meron kang organization na na-build, sabihin na lang natin, gumagamit lang sila ng product. Hindi sila nagbebenta, gumagamit lang ng product. Buhay na buhay ang negosyo mo. Magkaroon man ng changes sa Facebook, buhay na buhay ang negosyo mo. By the way, hindi ko po alam kung anong pwedeng maging changes sa Facebook, pero kung may mga contacts kayo ng mga
client ninyo sa mga messenger, mas maganda may backup po kayo dyan. May mga backup kayo ng contact number nila, ng mga email nila na nasa inyong phone, no? Syempre, ang daming nangyayari ngayon sa technology, no? Sinasabi nila pwedeng magkaroon ng changes, no? So dapat at least meron kayong backup, all right? So ang advantage po kasi ng network building, kahit natutulog ho kayo, pwede kayong kumita. Gusto niyo po ba 'yon? Ayun, nakikita ko si Eric, parang tulog na nga eh. Huwag kayong maingay, tulog na si Eric Mongoya. Okay, so biro lang bro ah. Okay, tayo-tayo lang naman din dito, okay? Ang point ko dito, kung gusto niyo hong kumita ng natutulog, dapat magparami ka. Kasi hindi mo mararanasan na kumita ng natutulog kung isang method lang ang ginagamit mo. Kung ang method mo ay nagbebenta lang ng product, nami-miss out mo yung mga portion ng ating compensation plan. Meron tayong 8 ways to earn. Pamilyar ba kayo doon? Meron tayong 4 na klaseng binary. So kung meron magtatanong sa inyo, paano yung compensation nyo dyan, sir? May binary ba kayo? Oo naman. 4 na klase ang binary income namin dito. O talaga? So siyempre, pag nagtanong siya, ano yung mga 4 na binary? Alam mo, bro, mas maganda umattend ka ng training namin. Mga ganon. Wag mo discuss. Hindi na attend yan ng training ninyo. 'Di ba? So I believe lahat naman kayo meron kayong regular training ng compensation plan, tama? O kaya kung meron kayong mga training video ng compensation plan, tsaka nyo na lang siya padalhan. Okay? Ang point ko ho dito, hangga't hindi mo na tututunan yung pagpaparami ng iyong sarili, believe me or not, mapapagod ka. So ayoko mangyari na maging part kayo ng tinatawag naming attrition. Marami pong pumapasok sa ganitong industry na hindi nila na ma-maximize yung sistema ng network marketing. Ang network marketing po, kailangan po magparami kayo. Gusto nyo bang malaman kung gaano kadami po ang direct ng aking direct? Yung naging top 1 ngayon? Meron lang naman po silang 900 na direct sponsor. 900 plus. So it's no wonder. Bakit sila top 1? Masipag po sila mag-direct eh. Mag-direct ka lang na mag-direct. Kasi meron namang kapalit yan eh. May product, may system. So kung gagawin nung dinirekta mo, yung negosyo, ditutukan mo siya. Pag hindi niya ginawa, next ka ulit. Wag na wag po kayo mapapagod. Kasi kung mapapagod kayo, someone will do it. For example, si Coach Lubin, napagod. Hindi siya nag-sponsor. Ang ginawa niya, nagbenta na lang siya ng Kojic papaya. Kaya nga papaya man yan eh, di ba? Napagod siya. Napagod siya magbenta ng Kojic. Ang tanong, nung napagod siya, may kikitain pa ba siya? Kung wala siyang network? Di ba wala na? Kasi nakasalala yung income niya sa 100% effort niya. Okay. So ngayon, dahil tinuruan kayo ni Mastercard na mag-advertise ng using the Facebook ads, ang next naman na aralin ninyo, kung paano po ninyo ibabrand ng sarili ninyo. Kasi sabi ko nga, madali po magbenta ng product. Ang pinakamahirap na challenge dyan, paano mo ibebenta yung sarili mo? For example, ayan, nakikita ko dyan sa screen, si Eugene Tagohoy. Diba? Alam ko, kaya mong ibenta ang spirulina. Kaya mong ibenta lahat ng product natin. Pero ang tanong dyan, kaya mo bang ibenta ang sarili mo, sir? Diba? Hindi yung literal na ibebenta mo yung sarili mo. Kasi baka kung saan mo ibenta yung sarili mo. Diba? Maraming magbubuk sa'yo, sir. Ang point ko dito, paano mo ibebenta yung sarili mo sa opportunity? Kasi nga, sabi ko nga, kaya nga sumasali sa inyo yung mga tao because tiwala sila sa'yo, sir. Kaya sila sasali sa'yo kasi naniniwala sila na si Eugene Tagohoy, matutulungan sila na mabago buhay nila. Ngayon, papasok dyan ngayon yung knowledge mo sa negosyo natin. Di ba lagi naman kayong umaattend ng mga training? Pag tinanong ka, matutulungan mo ba talaga ako na maging successful dito? Anong sasagot mo, Sir Eugene? Of course, yes. No, wala na yung wait lang tanungin ko lang muna si Coach Jun. Hindi ako sure kung yayaman talaga tayo dito. Subukan mo ganun ang isagot mo. Mapapapayin mo kaya yung tao? Hindi. Dapat makita sa'yo, maramdaman ng kausap mo na talagang alam niya at maramdaman niya na matutulungan mo siya na mabago buhay niya dito. Kasi hindi mo alam, baka baon na sa utang yan, katulad ko. 2 milyon ang total na binayaran kong utang simula nung sumali ako dito sa negosyo na to.
Kaya doon sa mga iba nakakakilala sa akin, ang una kong tinrabaho talaga, bayaran ko yung mga utang ko doon sa previous business ko. Ang sakit kaya sa ulo mag-e-commerce. No? Ang dami mong inintinding inventaryo, ang dami mong kailangang asikasuhin, business permit and everything. Nakakahilo 'yon. Ikaw lahat ang gumagawa nun. Kaya nga sabi ni Mentor Edison, napakadami pong mga negosyo na pwede tayong kumita ng milyones din. Traditional business ang dami. Ang kinaibahan lang ng negosyo natin, ang kaya hong ipangako ng negosyo na to, time freedom. Kaya nga every month, napansin nyo, nagka-camping kami nila Mentor Ed. Sino pong nakakapansin nun? Almost every month, nagka-camping po kami ni Mentor Ed. Si Mentor Ed, siguro kahit mga 1 taon mag-camping yan, okay lang. 1 taon. Believe me, 1 taon mag-camping. Walang training. Hindi siya magtatrabaho. Kikita siya. Bakit? 5 taon, 6 na taon niyang binild yung kanyang organization. 'Di ba? Ako siguro mga 6 months, pwede pa. 6 months akong mag-camping. Kahit hindi ako magtrabaho katulad ng ginagawa ko ngayon. Pero bakit ko 'to masyadong ine-emphasize? Kasi hindi naman po kasi ganun yung business natin. Tandaan nyo po, ang negosyo natin, 2 grupo lang ang mabuild mo, left and right. Pwede ka nang kumita ng natutulog. Mabuild ibig sabihin na na-build, active yun. Nagle-left and right sila. Ganun lang kasimple ang negosyo natin. Pero hindi kasi ganun yun. Kami pwede na kaming hindi magturo eh. Pero again, hindi kasi ganun yun. Naniniwala kami na dapat tayong lahat umasenso dito sa negosyo na to. Imagine 100 tayo dito. Mga lalaki. Believe me karamihan po ng mga top earner sa network marketing industry, lalaki. Pero karamihan po ng mga member ng network marketing company, babae. 'Di ba? Katulad sa akin, ngayon meron akong 12,000 members. Mga 9,000 po doon, puro babae. Yun po yung mga queen boss. Puro babae yun. Pero sino ang top earner? O syempre yung mag-asawa, no? Si Gerson tsaka si Krisha. Sino yung top 2? Lalaki din. Top 3, lalaki din. Pang-4, lalaki din. No, ano po yung pino-point out ko dito? Kasi tayo likas na tayo na makapalang mukha natin. Tama po, mga lalaki, likas na yan sa atin na makapalang mukha natin. Makapalang mukha natin na iharap sa mga tao na sa negosyo na to, pwede talaga mabago ang buhay natin. Whatever it takes. Any method. Yung ginagawa nyo po ngayon, kung nagbebenta-benta kayo ng product, tuloy nyo lang yan. Pero i-consider nyo po itong mga tip na binibigay ko po sa inyo. I-brand nyo naman yung sarili nyo. Kasi baka nakailang company ka na, sumali ka sa Team Genuine, umaasa ka, natuturuan ka nila sa online selling. 3 buwan ka na dito, 6 na buwan ka na dito, isang method pa lang ang nalalaman mo. 1 taon ka na dito, nagbebenta ka pa rin ng product. Wag naman. Ang dami pong method dito. Kung marunong ka mag-Facebook ads at kung gusto mo subukan mag-Facebook ads ngayon, ang i-advertise mo naman yung sarili mong pangalan. Okay tayo dyan Nakakasunod lahat. No? So makikipagpustahan ako sa inyo Ang pusta natin dito dapat at the end of this training mabalitaan ko na lahat kayo gagawa kayo ng opportunity ads ninyo. Lahat meron kayong sariling page na nakapangalan po sa inyo. Huwag niyo pong lalagyan ng GPAX. Pangalan niyo lang. So for example, ayan nakikita ko sa screen siyempre si Coach Lubin De Luca, yung page niya. Dapat huwag mo lalagyan ng GPAX yun. Pangalan mo lang. Okay? Ang i-brand mo, pangalan mo lang. Ako, sa amin, sa team namin, hindi namin pinapabrand ang Mighty Men and Women Online. Ayan, hindi namin pinapabrand yan. Pangalan lang ng mga member. Kaya ang lagi nilang question sa akin, Sir, paano? Yung tinuruan mo ng, ang tinuruan mo ng mag-Facebook ads, ginamit yung sarili niyang page sa ibang company, bahala na siya doon. Ang importante, naturuan ko siya na i-brand niya yung sarili niya. Yun yung nakikita kong karakteristik ni Mentor Edison. Tinuturo niya lahat na mga pwede niyang ituro sa mga tao, regardless na kung yung tao lilipat ng company or gagamitin niya yung skills na yun sa ibang pamamaraan nang hindi dito sa ating company. Kasi po dito sa ating company, sa ating team dyan, sa Team Genuine, lahat kasi tinuturo na, tama po ba? Tinuturo na mag-Facebook ads, tinuturo na ang leadership. Diyan ako believe sa inyong coach kay Coach Carl di ba? More on leadership kasi siya 'di ba? Kadalasan niya ng mga turo niya, how to
to handle objections. Napaka-importante niyan. Okay? So ang ano kasi dito, ang challenges kasi kung sanay ka magpaputok ng isang brand, di i-challenge mo naman ang sarili mo na paputukin mo yung sarili mong pangalan. Kung kaya mong ibenta ang produkto ng iba, subukan mo ngayon na ibenta naman yung pangalan mo. Ibebenta mo yung pangalan mo sa ibang tao, sa opportunity. Alright, no? So ang ano natin ngayon, before tayo magkaroon ng siguro pwede tayo magkaroon ng Q&A, no? Meron kasing ano yan meron kasing kasi kanina bago nag-start yung ating training, umattend ako ng naka-attend ako ng training ni Coach Lubin, nagkukwento siya 'Di ba? Ang ganda ng kwento ni Coach Lubin 'di ba? Yung tungkol sa langit. Pero ngayon hindi ko kayo kukwentuhan ng tungkol sa langit. Gusto niyo ba ng kwento? Kasi puro sa langit ang kinukwento kanina ni Coach Lubin okay? So ikukwento ko naman sa inyo dito kasi maaring lahat kasi sa inyo dito pamilyar. Sa organization ko po kasi, ako lang po yung madalas na nag-handle ng mga senior citizen. Meron ako isang group na puro senior citizen. Minsan sa isang call, 50 kami, puro senior citizen silang lahat. Ako lang yung bata. So syempre, lalo na, imagine mo yung mga senior citizen, tinuturuan ko mag-Facebook ads. 'Di ba? Natututo sila, nagiging aggressive sila. Imagine mo 'yun. Kung natututunan ng mga senior citizen 'yon, kayang-kaya nyo rin matutunan. Putik, mga lalaki tayong lahat dito, tsaka di hamak ng mga bata tayo dito, 'di ba? So, nagkakakwentuhan sila. I don't know kung narinig niyo na yung kwento na 'to. Meron kasi akong isang downline na siyempre madalas nag-e-encash siya. Gusto niya kasi pinapadala yung cheque dun sa bahay nila. So na curious, no? Na curious yung bank manager, no? Doon lang 'yan sa sa Ortigas kasi doon sa Ortigas sa building kasi natin, merong Union Bank doon, merong Security Bank. So doon sa Union Bank sa baba, doon siya madalas nag-e-encash, no? Kinukuha niya sa office tapos i-encash niya doon sa baba. So yung isang downline ko, na curious na yung bank manager kasi every time nag-e-encash siya 100,000, 100,000. So imagine mo yun na senior citizen, nagwi-withdraw ng 100,000, 100,000. So combination na yun, nagbebenta ng product saka opportunity. Okay. So tinanong siya nung bank manager, sabi niya, lola kasi medyo may edad na. 88 years old na siya. Tinanong siya nung bank manager doon sa baba. Sabi, lola, na curious lang ako bakit halos every week nag-e-encash ka ng 6 digits. 'Di ba? So chismoso yung 'di ba? Chismoso yung bank manager, nakalagay na nga GPAX International pero tinanong pa siya, ano ba yung GPAX International, lola? Bakit lagi ka nagwi-withdraw ng 6 digit? Sabi niya nananalo kasi ako sa sa pustahan, sabi niya. Hindi niya sinabi, syempre indirect ang tawag doon, indirect approach. Kapag tinanong ka ng mga ng mga prospect mo kung ano ba yung negosyo mo, sabihin mo, sikreto yun, no? Wag mo na sabihin diretso. Minsan may mga ganung strategy na indirect approach. Kaya nga, wag kayo magpo-post ng product sa inyong wall. Malalaman nila agad kung ano negosyo ninyo. 'Di ba? So yung downline ko yun na yun, ang sabi niya, nananalo kasi ako sa pustahan. Sabi niya, lola, ano yung pustahan na yan? Sabi niya, dito na lang, Mr. Manager. Gusto mo bang kumita ng 50,000? Siyempre, yung bank manager, gusto niya, siyempre, magkano lang naman kinikita ng bank manager? Siguro mga 35 to 40,000. Tapos, pagod pa siya, di ba? Si Lola, every week, 6 figures. Sabi niya, pustahan tayo. Yung itlog mo, kwadrado, sabi niya. No, so, siyempre, yung bank manager, kumpiyansa naman siya na yung itlog niya, bilog, di ba? Kaya oblong. Sinabi ni Lola, kwadrado daw yung itlog ng bank manager, di ba? So, syempre, to make it sure, sabi niya dun sa bank manager, bukas babalik ako dito para silipin yung itlog mo. Pero ang pustahan natin 50,000. Okay, sabi niya ganun dun sa bank manager. Okay? Pero sa isang kendo siya, sabi nung downline ko, no? Isasama ko yung isang senior citizen na, marami kasi kami, grupo ng senior citizen. Sabi ko nga, sa isang meeting namin, 50 minimum, puro seniors yun. Isasama ko yung isang senior citizen na kaibigan ko, sabi niya, bukas. Okay, so, in short, kinabukasan, bumalik sila. Okay. So, syempre, ready rin si Lola, may dala-dala siyang 50,000 kasi
Malay niya nga baka kwadrado yung itlog ng bank manager, di ba? Okay, so pagdating nila dun sa bangko, kasama yung kaibigan niya, kaibigan ni Lola, ang ginawa ng bank manager, syempre, nandun sila sa likod ng counter. Alam niyo na, syempre, kung anong ginawa ng bank manager, pinakita niya yung itlog niya, di ba? Nung pinakita niya yung itlog niya, syempre putik, hindi pala siya kwadrado, oblong, di ba? Tapos hindi pa pantay, o, di ba? So in short, nagbayad si Lola. Nagbayad siya ng 50,000, sayang yung commission niya, no? Imagine. Pero ang matindi doon, nagtaka yung bank manager, bakit masaya si Lola? Nagbayad na ng 50,000 si Lola doon sa bank manager. So syempre tuwang-tuwa si si bank manager. Sabi niya, Lola, naku-curious lang ako kasi natalo ka sa pustahan eh. Ang sabi mo kasi, ang hula mo sa itlog ko, kwadrado. Pero nasilip mo naman, di ba? Oblong yung isa, lus-lus pa. Okay, di ba? Pero bakit happy ka? Ito, ibulong ko sa'yo, sabi niya gano'n. Huwag kang maingay ah. May pustahan kasi kami nung kumare ko na senior citizen din. Ang pustahan namin, kalahating milyon. At ang pustahan, ang sabi, alam mo ba, yung bank manager niyan, ipapakita niya sa'yo, harap-harapan yung kanyang itlog. Sabi gano'n. So, ibig sabihin, no, kumita pa si Lola, di ba? Kasi kalahating milyon ang pustahan nila, ang binigay niya lang dun sa bank manager, magkano? 50,000. Tama, no? So, yun yung story, okay? Actually, ang lesson learned doon, actually wala naman, no? Pinapatawa ko lang kayo. Okay. Ang lesson doon, actually ganito. Sa negosyo natin, may mga pagkakataon kasi kailangan mo makipagpustahan. No? Kailangan mo makipagpustahan. Kung ikaw ngayon, isa kang upline, ibig sabihin, meron ng tao na niwala sa'yo na mababago buhay niya sa negosyo na to, makipagpustahan ka sa kanya. Makipagpustahan ka na kapag hindi na bago ang buhay mo sa negosyo na to, mananalo siya sa pustahan. Depende na yan kung magkano yung naging pustahan ninyo. Pero I dare you, no? Para manalo ka sa pustahan, kailangan ikaw mismo mag-step up ka to become a leader. Ipakita mo na magkakaroon ka ng resulta sa negosyo na to. Okay? Kasi pag nakita ng tao mo, ng tao na naniwala sa'yo sa negosyo na to, nagkaroon ka ng resulta, panalo ka sa pustahan. Ngayon, may mga pagkakataon kasi na maaaring maunahan ka ng tao mo, ng downline mo, no? That's good. Ibig sabihin, you are doing the right thing. Ibig sabihin, maganda talaga ang sistema. Kasi sa negosyo na to, hindi naman importante na lahat ng mga uplines ay kumikita. Kaya nga po ako, lagi ko itong in-emphasize, yung top 1 natin ngayon, downline ko yun. Naniwala siya sa akin noong mga panahong walang-wala pa ako. Okay? Nung nag-start kami dito, ang binibenta ko lang sa kanya, yung direction ng company. Sinasabi ko sa kanya na pwedeng mabago ang buhay natin dito. Okay? So it's no wonder, no? Ngayon, parang mga 7 million na yata ang total na kinita nila sa negosyo na to. 2 years pa lang sila no, na ginagawa yung negosyo. And now, they are the top 1 of our company. Okay? So sa negosyo natin, you need to take risks. No? Sa negosyo natin, hindi porke tinuruan ka na magbenta lang ng product, yan na lang ang gagawin mo forever. Alamin mo pa yung mga ibang methods. No? At dahil pumasok ka sa negosyo na to, ang negosyong pinasok mo, network marketing. Dapat mag-network ka. Kasi pag hindi mo ginawa yan, sayang. Alright? So, actually, sabi ko nga kay kay Coach Carl, meron akong gustong ibigay sa inyo na promotions. Alright? Ang promotion na i-offer ko sa inyo is ilalagay ko diyan sa ating comment box. Ayan, no? So kapag nag-rank up kayo ng 1-star diamond, no? So we will give you 2,000 pesos worth of products. Kapag naging 2-star diamond naman kayo, 5,000 worth of products. Okay. So bagong challenge 'yan. So kung masyado kang komportable ngayon sa selling, no? Magdagdag ka ng extra energy para sa iyong recruitment, no? Kasi pag nag-build ka, mas malaki ang opportunity niyan, no, para umasenso tayo, no, sa negosyo na to. All right? So regardless na to, kung meron kayong secondary accounts, no, third account,
port account na pwedeng i-promote, no? So basta na ano niyo 'yan, na-achieve niyo yung requirements na 'yan, okay? Ibibigay namin sa inyo 'yan, no? Doon sa mga nabigyan na namin ng mga promos before, no? So ito po mga promo na to, hindi po ito galing sa company, galing po ito sa, siyempre definitely sa akin, no? Kumbaga yung mga kinikita namin is dinadagdag din namin 'yan para to support the organization, all right? So the floor now is open for question and answer if you have. Pwede ba akong tulungan ni Coach Jun kung meron tayong mga question na na-overlook ko dito sa ating comment box? Masyado yata kayong naengganyo doon sa kwento ni Lola. Ngayon, sir, may tanong. Ayan, sige. Cellphone lang kasi gamit ko. Ayan, no? So may nakita akong question dito galing kay Bro Emmanuel Marticio. Sabi niya, Coach, kung magka-create po kami ng sariling brand, nakadepende na po ba sa amin ng content or may tips po kayo kung ano magandang content? Definitely, yung mga contents niyan, manggagaling din po yan sa inyong mga community. Okay, yung mga contents niyan, for example, ito, no, nakikita ko kasi sa Team Genuine, for example, ngayon, umattend kayo ng training, okay, itong mga ganitong Zoom meeting, pwede nyo i-post yan sa inyong mga opportunity page. Yung mga ina-attend yung mga workshop, ina-attend yung mga events, no, pwede nyo i-post yan sa inyong mga opportunity page. But always remember, do not post anything with regards to politics, sexuality, and religion. Okay, ibang usapan po 'yan. Never din kayo magpo-post ng mga product diyan. Lahat may kinalaman sa kagandahan ng dropshipping. Maraming mga contents na may kinalaman sa dropshipping, okay? Tapos lifestyle, pwede kayong mag-post diyan. For example, kung mahilig kayong mag-travel, mahilig kayong mag-camping, everything, pwede niyo i-post diyan sa inyong mga opportunity page. Everything is about you and about the business you are in. No, so ganun lang yung magiging content diyan. And maging consistent kayo sa pagpo-post ng content diyan, and never niyo pong kakalimutan na i-click yung magic button. Kapag nagawa niyo na po yung sarili ninyong opportunity page na nakapangalan sa inyo, lagyan niyo muna siya kahit mga 10 content, ayusin niyo po yung profile picture. Ang profile picture dapat yung presentable naman, because you are representing a very wonderful business. Dapat presentable. Yung cover photo ninyo, syempre ang gagamitin yung cover photo diyan, yung Team Genuine, okay? So ganun lang yung magiging sistema diyan. Tapos click the magic button, yung invite all. Invite all your friends. Ginagawa niyo naman 'yan 'di ba? Ginagawa niyo po 'yan dun sa inyong sa inyong product page, ini-invite niyo all. 'Di ba? Pag hindi pa kayo nagbo-boost ng ads or nag-advertise, okay? Kini-click niyo rin yung invite all lahat Pero this time, sarili niyo namang brand, okay? Ayan, meron tanong dito si Kennard Muniana, ano po ang discarding ginawa mo, Coach, nung panahong wala ka pa pong member, at gaano po katagal bago po napalaki ang iyong members, Coach? Maganda yung tanong actually. Nag-start talaga ako dito selling. Bakit? Ang selling po kasi, pinakamabilis po yan para makarecover ka sa sinatawag nating survival mode. Kasi 'di ba, 4 lang naman lagi yan Lagi kong dinidiscuss to survival mode, security, success, and significance. Kung survival mode ka, magbenta ka muna ng product. Pinakamabilis yan. No, pwede ka agad kumita diyan outright, no? Pag naibenta mo yung product sa customer mo, meron ka na agad may bubulsa. May pangkain ka na, may pambili ka na ng pagkain mo. No, bakit ko sinasabi ang pagkain? Literally ganyan ako nag-start dito. Kasi wala naman talaga akong kinikita nung panahon na nag-grab ako Puro labas ako ng labas ng pera. Okay. So, nung nag-build ako ng organization, hindi naman talaga agad-agad, no? Siguro inabot pa ako ng mga 6 months bago talaga napaputok, no, yung organizations. Pero dahil na-build ko na rin yung pangalan ko kahit doon sa mga previous company. Kaya yung iba nagtatanong sa akin, "Sir, parang napansin namin lahat yata ng pinapasukan mong company nagiging top earner ka." Totoo naman 'yun. Nagiging top earner ako pero ups and down. Okay, doon sa previous company, naging top earner din ako doon. Kumita ako doon. Tapos ang ginawa ko, dinivert ko yung pan ko sa traditional business. Alam ni Mentor Edison yan. Tandaan niyo po, kung gusto niyo po maubos ang negosyo, ang pera ninyo, magtayo kayo ng sarili niyong traditional business. Ayan, ano yan yun yung pinaka-practical tip. Kung gusto niyo ubusin yung pera ninyo, magtayo kayo ng traditional business. Huwag na kayo mag-networking. Ang dali pong ubusin ng pera sa traditional business. Mag-file ka pa lang ng permit mo, mauubos na agad ang pera mo Wala ka pang negosyo nun. Ang tanong, saan mo itatayo yung negosyo mo? 'Di ba? Mauubos talaga ang pera mo. So, ganun na nangyari sa akin.
Ang dami kong mga tinayo negosyo, nag-traditional business ako, nagtayo pa ako ng transport business. So in short, talagang ubos na ubos ako. Nagkaanda utang-utang nga ako eh. 2 milyon po ang total na binayaran ko pong utang. So nung nag-start po ako dito sa ating company, unti-unti, binabalikan ko yung mga taong pinagkakautangan ko. Tapos kinakausap ko sila na sabi ko, wala pa akong sapat na pambayad ngayon pero hindi ko po kayo tatakbuhan. Unang-una, mga kaibigan ko naman din yung mga yon. Nagtiwala sila sa akin ng mga panahon na yon. So nung nabalikan ko sila, good news, sumali sila sa GPAX. So yun yung number 1 na tandaan ninyo, no? Dahil binabrand mo kasi yung sarili mo, di pangalagaan mo na yan for the rest of your life. Isang beses mo lang yan sisirain. Pero matagal mo siyang i-build. So maingat tayo dapat dyan. Okay? So sana nasagot ko yung tanong. Sabi ni Coach Nino Blanco, Master, hingi tips about FB page. Kapag kasi maggawa ko ng FB page na full name, ban kaagad. Rason daw, similar sa page dati na nagawa ko na nababan doon kasi nalabag wrong rules. Paano po ang diskarte? Okay. Actually, sa to lang, mas safe kasi ang dropshipping system. No, yung ang pinopost nyo doon yung advantage ng online business or dropshipping business. Wag kayong magpo-post no na yayaman ka agad dito, income, tsaka maingat kayo doon sa mga figures. Pwede kang kumita dito ng 3,000 to 5,000 per day, something like that. Medyo mas maselan si Facebook diyan, yung mga opportunity. Iwasan niyo yan, no? Mas maganda lifestyle, trainings, no, i-post nyo. Success stories, pwede niyo i-post yan. Wag kayong makakalimot na mag-post ng mga success stories. Any one of you, 100 tayo ngayon dito sa call na to. Kahit sino sa atin, sa Team Genuine, kahit sino dyan yung nakakaranas ng success, maliit or malaki, i-post nyo yan sa inyong mga opportunity page. No, kasi we are selling stories. Hindi naman tayo, we are not selling product. We are selling stories. Tandaan nyo po ang mga tao kaya sila sumasali sa opportunity to kasi nakikita nila dami nababagong buhay. Pag meron naglabas ng bagong motor sa inyo, i-post nyo. May naglabas ng bagong kotse, nakita nyo, di ba yung picture ni Master Carl? Gamitin nyo yun. Gasgasin nyo yung picture na yun. I-post nyo ng i-post sa inyong opportunity page. Mag-leverage kayo doon sa success ng iba. And then eventually, darating ang time, kapag na-build mo na yung sarili mong pangalan, success mo naman, ang gagasgasin namin. Di ba? Ganun lang yan eh. Palitan lang naman tayo. Okay? So wag kayong mapapagod na mag-post dyan. Sabi ni Ralph Anthony, ang product page ko po ay RA Weight Loss Management. Beauty Remedy, tama po ba ang ginawa kong page? Actually, in my own opinion, hindi. Sino ba si RA? Hindi naman nakilala si RA eh. Sino ba yung RA na yun? Parang yun yata yung babaerong kilala ko eh. Di ba? Di ba? Initial, medyo mahirap. Magiging manghuhula pa yung mga, yung mga audience mo. Sino ba si RA? Magpapakilala ka pa eh. Basta siguro pwede mong gawin dyan, weight loss management by Ralph Anthony. Pero actually, ang haba na. No? Lalo na yung ginamit mong term, weight loss. Ban agad yan. Ban agad yan. Weight loss eh. Masela ng Facebook ko dyan, yung mga ganyan. No? So, siguro isip ka ng ibang healthy lifestyle. Something like that. Healthy Lifestyle by Ralph Anthony. O, di ba? Kung product Healthy Lifestyle by Ralph. O kaya, lagay mo na lang para something different. Wreck-It Ralph. I'm gonna wreck you. I'm gonna wreck your build. Mga ganun. Pag slim si, di ba? So, alam mo na yan. Something that is very catchy. Okay? Basta iwasan mo yung mga initial. Di naman alam ng tao kung sino si RA eh. Diba? Hindi naman alam kung yung weight loss, kilala ni FB yan, ibaba niya agad yan. Okay. Sabi ni Coach Genesis, Coach, paano maging gutom para maging successful talaga ako? Pagising mo sa umaga, lumingon ka dyan sa paligid mo, sir. Yan na ba yung buhay na gusto mo? Diba? Walang coach or mentor ang magmo-motivate sa'yo. Ikaw lang. Pagising mo sa umaga, binigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon na mabuhay ulit. Idilat mo yung mata mo, lingon ka sa paligid mo, yan na ba talaga ang gusto mong buhay? So masasagot mo yan. Okay. So ako dati, nung before ako mapunta sa GPAX, lagi ako madaling araw kung umuwi kasi nga 20 to 24 hours ako nagda-drive. Okay? So sabi ko, Lord, hindi ito yung buhay na gusto ko.
Kasi unang-una, hindi ko na nakikita yung paglaki ng mga anak ko. Okay, pag uwi ko, tulog sila. Pag aalis sila ng bahay, ako naman tulog. Alam mo yung quality? Wala. No, so yun yung magibibigay sa atin ng motivation, okay? Walang sinong mentor, hindi kita kayang i-motivate, hindi ka kayang i-motivate ng mga coaches dito sa Team Genuine. Ikaw makakapag-motivate sa sarili mo. Okay? Kasi ang hanap buhay na to, you need to make a decision. No, magde-decide ka talaga and take action, hindi pwedeng decision lang. O sige, nag-decide ako ngayon, tatrabahuin ko tong Team Genuine. Pero tanghali kang gumising. Tapos pagising mo, nagrereklamo ka pa kung ano yung ulam. Tapos pagkatapos mong kumain, hindi mo man lang inugasan yung pinagkainan mo. 'Di ba? Kaya nga mahirap mag-sponsor ng kamag-anak kasi alam nila kung ano yung ginagawa natin sa loob ng bahay. All right? So sabi ni Index Castañeda, Coach, paano po diskarte magsagot ng objection para mapasale yung mga nagtatanong lang pero ramdam mong nag-aalangan lang? Sila puro objection kasi yung mga messenger sa akin, galing po sila sa app na napapasukan ko po. Okay. Always remember, do not convince people to buy your product. Huwag niyo po silang kumbinsihin. Kapag masyado ka ng pushy, hindi bibili yan. Tanungin mo muna kung ano yung concern niya, no? For example, kung binebenta mo yung Slim C. Tanungin mo muna kung anong concern niya, bakit gusto niya mag weight loss. Pag sinabi niya, nabibigatan na kasi ako, masakit na yung tuhod ko, tumataas ng blood sugar ko, dun ka babanat. Ang ipapasa mo sa kanya ngayon, puro testimonials lang, walang iba. Huwag mong i-discuss yung Fibersol. Huwag mong i-discuss yung, alam mo ba ma'am, itong Slim C, may zinc ito, meron siyang vitamin C, sodium ascorbate, hindi bibili yan. Padala mo siya testimonials. At lastly, pag ayaw niya talagang bumili, takutin mo na. Paano mo siya tatakutin? Alam mo ba ma'am, yung mga base sa mga sabi ng doktor namin sa kumpanya, kapag pala tumataba ka or kaya pag bumibigat ka, pwede kang ma-heart attack. Actually, very unprofessional pag sinabi mo yun. Pero minsan kailangan gawin kasing real talk na kung ano yung pwede maging side effect kapag hindi niya na-manage yung kanyang weight. Marami naman talagang side effect Pag tumaba ang isang tao, pwede siya magkaroon ng hypertension, pwede siya magkaroon ng diabetes. Pag nagkaroon siya ng diabetes, pwede siya magkaroon ng maraming complication. So, testimonials and you need to leave something na tatatak sa isip nila kung bakit nila kailangan bilhin yung product mo. Do not discuss ingredients. Sabi ni Coach, ayan, may question ulit si Coach Genesis, paano pilitin paano? Para nasagot ko na to. Salamat sa tip. Ayan, okay. Ayan, no, sabi ni Zam. Boss question, kung ilang months ka nag-start ng mag-selling? Okay. Ilang months ako nag-start mag-selling? Siguro sabihin na lang natin, nung nagkaroon ng Reborn, bumalik ako mga August, September, October, November, December. 5 taon, diretso. Puro benta-benta talaga ako ng product. And then I realize, sabi ko, di ako yayaman doon. Bakit? Para kumita ka ng million, kailangan na mabili mo, million din. Tama? Million din. Gusto mo kumita ng million sa pagbebenta, kailangan million din ang ibenta mo. Unfair naman yun kung gusto mong kitain ng 1 million tapos binenta mo 10,000 lang. Ang tawag doon, budol. Wow, kumita ako ng 1 million. Magkano binenta mo? 10,000 lang. Oh, grabe, Powell. 'Di ba? Kailangan mo bumenta ng milyon para kumita ka ng milyon. Ngayon, baka tanungin niyo ako, Sir Marlon, ngayon magkano kinikita mo? Magkano ba ang group sales mo? Check ko kung magkano group sales natin. Okay. Just a few months. Sabihin na lang natin, ngayon kasi cut off Buksan ko lang yung ating sales summary. Team sales details. Ayan, no? So wala akong binebentang product Wala akong ads. Okay. Pero ito ngayon medyo naglo-loading kasi pag hindi ko alam bakit naglo-loading pag mahina ba internet ko or something. Kasi if I'm not mistaken, pero so far hindi naman na tayo bumababa ng 12 million. Ayan. Ayan, tingnan natin. Naglo-loading siya. Sa ngayon, up to date ang team sales is 13.7 million.
Ang tanong, pag mag-isa ka ba, kaya mo magbenta ng 13.7 million? O malamang, tatambay ka na dun sa office ng GPAX. Tapos, hindi ka na umiihi, hindi ka na tumatae, hindi ka na rin kumakain, kakasagot ng inquiries. Kasi nga, ang mindset mo, magbenta lang ng product. Pero kung ang mindset mo, mag-build ng tao, i-onboard mo yung mga tao, i-encourage mo sila na gumamit ng product at gawin yung system na ginagawa natin, kaya mo makabenta ng 13.7 million. So bigyan ko kayo ng idea, Sir Marlon, sa 13.7 million, magkano yung kinita mo? Sa ngayon, meron akong binabayarang kotse, 125,000 ang monthly ko. Binili ko kasi yung kotse ng isa sa mga kasamahan natin, 4 months to pay yon. So, ganun, no? Siyempre, hindi naman siya galing sa kasa. So, binabayaran ko yung kakabayad ko lang kahapon. Tapos, meron akong binabayarang isang property sa somewhere in South, 50,000 a month yon. So far, hindi naman ako sumasablay sa pagbabayad. Tapos, siyempre, bukod pa yung inuupahan kong property dito sa Mandaluyong City. Ang bill ko dito sa Mandaluyong City, hindi bumababa ng 29,000. Kasi yung aircon pa lang, 10,000. Di ko alam, parang scam yata yung aircon na nabili ko. 10,000 ang bill namin. Di ba? Pero, kasi yung aso ko kasi, ayaw din kasi ito na iinitan. Di ba? So, kaya bumili kami ng aircon kasi itong aso, ewan ko, sabi nung nagbenta sa akin, sir, hindi po sana yan sa mainit na klima. Di bumili ako ng aircon para sa kanya. Di ba? So, sinasabi ko po ito because nasusustain yung lifestyle. No? So, ang point po natin dito, magparami po kayo. Matatapos na naman ang 2021. 2 buwan na lang naman ang bibilangin natin. Tapos na ang 2021. Kung ang ginagamit nyo pong method is yung method ng 2019, good luck. Ano ba yung method ng 2019? Pagbebenta lang online. So, ang challenge ko po sa inyo, susugal po ako sa inyo. Susugal ako tataya ako kung sino yung magiging diamond dyan at 2-star diamond. Siyempre, magbibigay kami ng rewards. Pero eventually, siyempre, is already a one step for you na umasenso sa negosyo na to because magbi-build na kayo. Okay? Yun yung objectives ko dito sa training na to. Okay? So, ang dami ng message, no? Baka hindi ko na masagot yung iba. Pwede nyo naman ako i-message directly. Okay? Pero siguro, basahin ko yung mga 2-3 question pa dito. Sabi dito, Coach, ano ba magandang strategy para madaling makabenta? Ayun, testimonials. Testimonials. Stories. Ayan, no? Ano pa ba yung iba? Any tips, Coach, kung paano po nakuha ang tiwala ng mga members ninyo? Ano po ang ginawa ninyo? Sinabi nyo po para mapasa sila. Actually, wala naman po talagang effective script. Marami po kaming script na ginagamit pero nagiging obsolete na rin Pinapalitan na rin po namin yung mga ibang script namin. No? So, para magkaroon sila ng tiwala, unang-una, ayusin mo yung Facebook account mo. Kasi baka yung picture mo dyan, Sakuragi. Hindi ko alam, baka paborito mo yung mga slam dunk, picture mo si Sakuragi. O kaya, ang picture mo dyan, Korean. Kakapanood mo ng Korean novela, pati yung picture mo. Magtitiwala kaya sa'yo yung tao nun? Di ba hindi? Kailangan yung talagang mukha mo ang nandyan. Wag ka matakot na ibenta yung sarili mo. Kasi kung magkaroon man tayo ng bulilyasuhan dito, no? At least mga mukha natin yung ipopost nila sa social media. Ito si Eugene Dagohoy, ito yung scammer sa Ito yung scammer sa Team Genuine. At least mukha mo yun nandun, hindi mukha ng iba. 'Di ba? Huwag ka naman damay ng iba, dapat yung mukha mo. So palakasan lang tayo ng loob dito, puro tayo mga barako dito 'di ba? Ang gamitin mong picture sa iyong opportunity page, mukha mo talaga para magtiwala ang tao sa iyo. Dapat i-connect mo rin sila dun sa iyong Facebook accounts. Okay? So ganoon talaga. Walang effective script. Kailangan lang malaman mo kung ano yung need ng tao. So kung need niya talagang kumita dito, for example, baon na baon siya sa utang, nakwento niya sa'yo, di gamitin mo yung stories ko na nakarecover ako from the tremendous debt. Ayan, no? So, Coach, ano ba magandang strategy? Ayun, nabasa ko na pa to. Okay, so halos lahat naman yata nasagot na. Okay, no? So, if you have any questions, feel free to message me directly and I'm very passionate to answer everything, no? Basta may kinalaman po sa business natin, Huwag niyo po akong tatanungin sa love life,
ayaw kung magsagot ng mga tanong sa Love Live. Sa chicks na lang pwede, no? Chicks, magtanong kayo sa chicks. Tapos tatanungin ko si Coach Lubin tungkol diyan. All right, no? So it's I hope nagkaroon ako ng part sa inyong gabi ngayong gabi. At I'm expecting every one of you to challenge yourself. Dinedare ko kayo, no? Wag lang produkto ang ibenta ninyo. Ibenta niyo yung sarili ninyo. Okay? Yan ang ibenta nyo sa ating opportunity. Kasi kung magbebenta lang kayo ng product dito, baka mapagod na kayo pag nagkaroon ng mga changes ulit sa Facebook. Kung hindi ka pa nagpe-Facebook ads ngayon, medyo late ka na rin. Kung magpe-Facebook ads ka ng product kasi masyado nang obsolete yan. Ang gawin mo ngayon, mag-Facebook ads ka, sarili mong brand, sarili mo, pangalan mo. Hindi ka gagawa ng ibang brand, pangalan mo, ang i-brand mo. Alright? So, maraming salamat sa inyong panahon. Okay, so Coach Jun, anything you can add? Okay na ako, Coach. Master, solve na solve. Salamat sa time mo. Ayan, no? So, Sir Marlon, kasi sobrang busy niyan pero binigyan tayo ng time at saka sulit naman yung ating in-invest na oras dito, no? So, congrats yung mga sarili nyo. Make sure na nag-take down ng notes para sa mga natutunan. Ako, marami rin ako natutunan ngayong gabi. So, salamat sa iyo, Master Marlon. At picture na lang siguro tayo. Sige. Sinong pwede mag-picture? Coach Lubin. Memorable to kasi tandaan nyo, ito yung kauna-unahang meeting ng mga hindi babaero. Kaya nga sumama na ako kasi hindi ako babaero. Alright, so sino magte-take ng picture? Picture na lang. Master. Game. Picture tayo para masaya. 4 na take to ha. Game. Mga post ng hindi babaero. Game. Tingin sa camera. 1, 2, 3, smile. Okay, baba muna. Meron pang 3 pa. Wait lang ha. Isa-save ko lang ito. Baka wala na naman. Gaya nung dati. Wait lang. Whoop. Second batch. Open your camera. Tingin sa camera. Wait lang. Full screen para power. Yan. Tingin sa camera. 1, 2, 3. Ay. Yan. 1, 2, 3. Smile. Whoop. Tay ulit. Tay lang ulit ha. Baba muna. Third batch. Tingin sa camera. 1, 2, 3. Whoop. Okay, baba muna. Last. Kakunti na tao dito. Mga tulog na. Tingin sa camera. 1, 2, 3, smile. Yun. Okay na. Thank you, Master. Salamat, Master. Ayan, no? So, maraming salamat, no? So, do not forget to apply what you have learned tonight, no? So, kita-kits tayo sa top list, okay? So, I'm very excited to see you at top. Maraming salamat. God bless. Okay, thank you. Bye-bye.